So, I will be performing forehead injury. Nga pala, if ever nandito yung sugat, dapat nandito yung apex natin. Ayan. Takay na. Kuhang-kuha yung ano. So, dapat dito din po yung tali. Square knot po natin. Tapos, square knot po ulit. At itago po yung mga excess. Para hindi mapunta sa mata. So, meron na po tayong forehead injury. Performing ear injury. So, if ever na dito sa may kabilang side yung may sugat, dapat dito din po yung apex. So, then dapat po, sa likod po ng tenga yung yung ating triangular bandage. Then, kailangan din po nating iikot. Paano ba? Square knot lang po ulit. Then, itago po ulit lahat ng excess niya. So, meron na po tayong ear injury. Paano? So, for cheek injury naman po, dito naman po sa kabila. So, kailangang tabunan po natin yung cheek. Sa may ilalim po ulit ng tenga, dapat yung triangular bandage po natin. At medyo higpitan din po natin para hindi matanggal. So, kailangan din po natin sa may noon niya. Square knot lang po ulit. At itago po natin yung excess. So, meron na po tayong cheek injury. So, jaw injury naman po. Dito po yung apex. So, sa likod na lang po natin itatali yun doon sa may ano niya. Kasi po nasa dyan po yung injury niya. Basta hindi po matatanggal. Square knot lang po natin ulit. At kung may natitirang excess po ulit, kahit nasa likod, kailangan po natin itago. Para aesthetic. Eye injury po. So, if ever na dito sa may, sa may left eye po yung sugat niya, if ever, lahat na lang po pala, yung apex po na lang yung dapat tatapat doon sa may sugat. So, if ever sa left, doon po natin ilalagay yung apex. Then, doon din po natin at tatali yung ating triangular bandage. Then, square knot lang po. Then, yung excess po niya, dapat nakatago din. So, meron na po tayong eye injury. So, tayo po ngayon ay mag-perform ng shoulder injury. Tawa ako dito sa may yan, sa may banda ng So, ano lang po natin. Tatali. Lagyan
meron po tayong shoulder injury. So, ipo-perform po natin yung underarm injury. Yung apex po dito sa may ano, dito sa likod. Ito pong ano niya, excess niya, dito po sa may baba ng underarm. So, then square na po natin dito sa may likod. Kung may excess po ulit, itatago na lang po natin. Then ito po, para hindi po malaglag yung sa may braso niya, kailangan po natin pahigpitan. Then, itatago po natin ulit dito sa gilid. So, perform po natin yung elbow bend injury. Ganito man. Ganun ka. Ito. Ito po yung apex natin. So, ito pong sa may ano. Isang ikot lang po doon. Then, yung magiging tira niya po, doon po natin i-square knot. Ayan. Square knot na lang po ulit. Then, yung excess niya po, syempre po, itatago po natin sa may. So, meron na po tayong elbow bend injury. Perform po tayo ng bicep injury. Kasimple. Tikutan na gago. Bicep. Tapos. Ay. Huh? Ay, okay. Natin. Tanay na to. So, meron na po tayong bicep injury. So, dito po dapat. Perform na po natin yung elbow straight injury. Straight mo ulit natin. Yung apex po natin, dapat doon po nakaano sa may elbow niya. So, pitan lang po natin. Then, square knot na po. Yung excess po, syempre, tatak. Meron na po tayong elbow straight. Next po is forearm injury. Dito naman. So, kung saan po yung sugat dun sa may forearm niya, dun po natin lalagay. Square knot po. Ito na po yung ating forearm injury. Kung
kung makikita nyo po, nakalabas po dito yung ano niya. Pero mamaya po is tatakpan din po natin siya. So, dito po, matatakpan na po siya. XX na lang. Square knot po natin. Of course, yung excess niya is itatago. So, meron na po tayong palm close injury. Palm open injury. So, XX lang din po yun. I-ano ng taklo. Ulit natin. X ulit. Square knot. So, meron na po tayong palm open injury. So, form po natin ang hip injury. Tapos, Ano mo na lang. ano ko na. Okay. So, ito po ang ating hip injury.